At saka itong illegal gambling po, ito yung tututukan po natin. Nabanggit niyo po, General Jack Wangki, sir, na kailangan alisto, mabilis pong pagresponde ng ating mga kapulisan. Diyan po sa inyong kinasasakupan po, PRO 4A po, Region 4A, kumusta naman po ang mga pulis? Maliliksi po ba sila o kailangan pong mag-zumba at mag-gym para lumakas at lumitan tiyan, no, di ba? Baka mga sexy naman ang mga pulis dyan. Yes, actually, kakibat niyan nung programa natin ay ito nga, pina-invento rin na po natin ang itong medyo hindi kaaya-ayang mga yung mga kapulisan natin, masabihin na natin na medyo parang pag nakikita mo ay hindi fit. So meron po tayong programa na invento rin po natin yan, uunahin po natin ang pagbibigay ng programa para naman po ay may balik sila sa kanilang pagiging fit. Pagiging fit. Dahil ito nga, paano nga sila makaka-responde na mabilis kung medyo alanganin naman yung kanilang mga galawan. Tama po. General, tsaka further, na rin po, personal health para malusog at tatagal po ang buhay ng ating mga kapulisan. Yes naman, General, nabanggit ninyo yung problema ng Calabarzon sa illegal drugs. How serious is that? Gaano katindi na ang problema ng Calabarzon sa illegal drugs at ano ang inyong talagang steps na gagawin? Well, ito, nakikita nga natin, marami naman pong mga operasyon, mga successful operations po na nangyayari. Pero kung minsan kasi ang hirap i-gauge if we are really winning yung laban sa droga, sa paghuhuli natin. Yung paghuhuli. Ang importante po dito ay itong programa natin sa barangay. Yung pagmonitor po natin sa mga nare-report ng mga addicts. Kasi kung meron tayong mga may mga badaks kasi tayo na nagmomonitor dyan eh. So, may mga list na tayo dyan kung sino itong mga nai-involve sa droga. Pag ito ba ay nagso-surrender na at nare-rehab at hindi na bumabalik, dyan natin mag-gauge kung successful tayo sa sa kampanya natin. Kasi ang supply kasi is talagang nandyan yan eh. We heard from PDEA na itong mga involved sa itong supplier ng mga drugs ay pinupuno talaga nila na ang market natin. Binubuhusan talaga nila yung market natin dahil gusto nalang ibalik yung dating supply. Dahil medyo naglal ng konti nung time ng past administration. So medyo nabawasan yung sabihin na lang natin na nagbawasan yung demand. Eh ngayon gusto talaga nilang ibalik yung dating demand kaya laging available yung supply. Bumubuhos talaga ng kami. Opo. Meron ba kayong meron ba kayong measures na ipatutupad na magsisilbing warning sa ating mga kababayan dyan sa Calabarzon in terms of illegal drug pushing and using? Yes, in terms of illegal drug pushing, tuloy-tuloy yung kampanya natin dyan. No? Tuloy-tuloy yung kampanya natin dyan, yung sinasabi nila na drug supply reduction, ito yung pag kakandak natin ng mga operations at saka yung demand reduction, yung drug education at same time yung pag-inventory natin sa mga gumagamit para mabigyan din sila ng programa na magreforma. At yung education natin sa mga kabataan natin, tuloy-tuloy pa rin naman yun. Sa mga paaralan, nagkakandak po tayo ng, nakita ko yung effort ng ating mga kapulisan dito. Marami po silang ginagawang ng mga anti-drug abuse symposium. Okay. So, gusto ko naman din pong malaman, General Wangki, sir, yung on the side of the police naman for
para ma-instill naman sa kanila yung discipline, yung loyalty, patriotism sa bansa at pagmamahal na rin po sa kanilang mga kababayan dyan. Ano? Paano naman po yung mga pasaway naman ng mga pulis? Paano nyo po ito ididisiplinahin? Paano po sasampulan na para yung mga sumasabit matuto? sa illegal. Yes, zero tolerance po tayo sa mga gumagawa ng nang hindi ka nais-nais na ating mga kapulisan. Working naman po yung internal disciplinary machinery natin. At ito, yung palaging paggabay natin, palaging pagsabi sa kanila, especially yung mga pulis ng Calabarzon. Dahil ito nga, nung unang pagkikipag-usap ko sa kanila, sinabi ko na taga dito kayo, magre-retire kayo dito balang araw, ay hindi naman pwedeng pabayaan natin itong area natin dahil kayo, nabigyan kayo ng tsansya na magserbisyo dito sa bayan ninyo. Pagigihan na natin dahil pag hindi natin pinagigihan yung trabaho natin, isang we have all natin inayos yan, ang magsasuffer yan, yung mga anak natin o yung mga apo natin kung sakali na hindi natin nagawa yung trabaho natin sa ayos ng peace and order situation. Ayun ang sinasabi ko rin sa kanila, challenge ko lagi na ito ay bayan natin, dito na kayo magre-retire. So, dapat itong chance na nabigay sa kanila ng gobyerno, maging isang alagad ng batas, ay ayusin na rin yung trabaho. Magandang motivation yun, General. Napakagandang motivation nun. Anyway, go ahead po. Sinasabi rin natin sa kanila na ang daming gusto magpulis. Daming gusto magpulis. At, isa ito sa ang pagpupulis ay isa sa magandang one of the high-paying government employees. At ang benefits nila pag mag-retire sila. Correct. Kaya pag nag-retire sila, ay babayaran sila ng gobyerno ng kanilang pagsiservisyo dahil palagi po yung matatanggap nila. Pero pag nakasuhan, kulong na, wala pang benepisyo. Tulong, wala na. Wow. Sayang po. Sayang. Kahihian pa ng lahi, General. Kahihian pa ng lahi nila. Mas lalo na taga dito sila. Alright. General, we will support you. Maraming salamat po sa inyo at asahan ninyo na ang DCRH ay nasa likod ninyo sa inyong mga magagandang kampanya, lalo sa ikatatahimik ng Calabarzon. Yes, maraming salamat po. At alam naman natin, recognize po natin yung partnership natin dahil kayo po yung inaasahan namin na katuwang namin upang maging transparent po tayo sa ating mga ginagawa. Dahil alam natin, pag transparent po tayo sa taong bayan ay makukuha natin yung tiwala nila. So, katuwang po namin kayo. Maraming salamat sa sinabi mo na suporta na hindi. Yes, sir. At saan nyo palagi namin kung mayroong mga pangangailangan na kayo ay maiparating ninyo sa malawak na perspektibo ang inyo po mga programa. Kami ni Karen with of course si Eric Dastas naman lagi tayo magkakasama niyan. General, salamat na marami sa inyo. Thank you. Salamat. Thank you, General. Karen. Thank you. Salamat. Si Police Brigadier General, ganda na nga, Jack Wonky. Akala ko foreigner. Parang Willy Wonka. Akala ko foreigner. Willy Wonka in the Chocolate Factory. Ikaw ba si Johnny Depp? Jack makisik. Gapong Guwapo. arti ng Calabarzon. Thank you, General Wonky. Eric, salamat ha. Salamat. Anyway, meron na ba tayong malakas promo? Winner. Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DCRH sticker.
dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo sa Init-Dikit sa Tag-Init Sticker La Cash Promo. Sa mga nagpadikit ng DZRH sticker sa kanilang sasakyan sa Init-Dikit sa Tag-Init, eto na ang bonus round dahil pag kayo aming tinawagan at nakasagutan tama sa aming katanungan, instant 1,000 pesos ang inyong mapapanalunan. Ayan Ayun, na. sino ba ba? ating winner? Tanungin na natin. Hello sir, good evening po. Po, ma'am. Good evening. Sino po sila sir? Si Miguel Legazpi po. Hi Sir Miguel, sila po ay taga saan sir? Kalamba po, sir. Kalamba po, ma'am. Ah, Kalamba, Laguna. Kalamba, Laguna. Ayan. So para po mapasa inyo na ang 1,000 pesos, wala nang pasikot-sikot pa. Sagutin nyo na po ang katanungan. Ano po ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? At of course, number 1 sa mga taga Kalamba, Laguna, Sandali Sir muna. Miguel. Teka lang. Hindi humihinga si Diyosa. Sige, sagutin nyo na po. Ano po ang sagot, Sir Miguel? DCR show, sir. Ayun, tama! Meron kang 1,000 pesos! Congratulations sa'yo at kay Josa. Sabi ni Diyosa, praise the Lord! Amen! Thank you, Sir Miguel. Sir, saan po pala kayo nadikitan ng ating sticker? Hindi ko po masyadong tanda ito sa bago mag-election po yun. Matagal na sa rin. Laguna. Oo. Pero thank you po. Matagal na po kayo nakikinig sa DZRH. Thank you, sir. Yes, ma'am. Opo, salamat. Opo, Thank you, Sir Miguel, congratulations. Salamat. Miguel Legazpi, parang kasama ni Magellan ito nung araw. Ano ba yan? Ito na mga apelyido at pangalan ng mga na-interview natin. Oo nga. Kakaloka. Salamat, congratulations, Sir Miguel. At doon sa iba pang mga nais pong manalo. Kayo po ay maaaring sumali. Pagka lamang meron hong mga nasa lugar ninyo, ina-announce naman namin yung aming kadikit promo. Yes, Pagpadikit lamang sa inyong mga sasakyan at tatawagan namin kayo para din kayo mapremyohan ng 1,000 pesos. Yes. Uy, babatiin lang natin ng magandang gabi si Sir Ray Chan ng LTO dito po sa lungsod ng Maynila. Sir Ray, good evening po sa inyo. Binabati ka rin ni Sir Ray Chan. Sir Hi, sir. Henry, sabi Salamat niya, po. hello. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Happy weekend na, Friday na. What? Wow. Oo, ang Sweldo balis. na ba? Ah, Hindi pa. Parang hindi pa. Hindi pa pala. Kala ko Malayo pa. Kala ko Friday. 20, Hindi pa ano ba pala. ngayon? 27 pa lang. Oo, next week pa, partner. Kaya pa yan. Sige, konting tiis pa. Kakayanin po natin speaking yan. of Kapit sweldo- lang. Speaking of sweldo sa mga sumusweldo ho, ha? Pag meron tayong extra pwedeng itulong sa ating mga kababayan. Lambing namin ni Karen, palaging alalayan, tulungan, kalingain pag malasakitan po ang mga mahihirap nating kababayan. Salos Populi est Suprema Lex, the welfare of the people is the supreme law. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen O. Yong. Susunod na po ang usapang legal si Attorney Cheryl Adami Molina, ang inyong mga kasama si Attorney Cam. At ang kanyang topic, dapat bang bilhin ang property kung patay na ang nakapangalan sa titulo nito? Ha? Ay, ako. Susunod na po yan. Bye! Bye.